Hello, welcome sa Sushanshu. Simulan na natin ang nursing. Jingsho, anong gamit mo usually pang hilamos? Hindi naman ako naghihilamos palagi. Paano mo nagagawa yun? Kahit bata ka pa, dapat marunong ka pa rin mag-alaga ng balat. Mga babae, dapat marunong magmahal ng ganda. Hindi naman ako kukuha ng art exam. Pagbalik natin, bibilan kita ng imported na skincare. Dapat ng anak ko, puro best lang ang gamit. Ay, kanina ka ba lagi nagme-message ha? May ka-love life ka na ba? Di ko iniisip yan, estudyante pa lang ako. Kahit magaling ka pang mag-aral, kahit gano'n pa ka-successful, mas okay pa rin yung makapangasawa ng mayaman. Pero huwag ka muna mag-aksaya ng oras dyan. Pagkatapos mo ng college, hahanap ka ni mami ng matinong lalaki. Sorry po, ayaw gumana ng card. Okay na po, successful na. Tara na. Ayuning, may kaklase ka raw at Su Jingshu ang pangalan niya. Ang pinaka-importante ngayon ay ang pag-aaral mo sa abroad. At yung mga hindi naman importante, dapat putulin na. Paano mo nalaman? Si Magilio, bakit hindi mo muna siya i-cut off? Ano sabihin mo? Tsaka diba sinabi ko na? Ayoko na sa Amerika. May napili na akong school at major dito. Hindi mo yung desisyon. Makakatalo ba ang local school sa abroad? Huwag mo sayangin na future mo. Yung future na gusto mo, yun lang naman eh. Kailan ko pa sinabi na gusto ko yun? Ikaw na lang ang umalis. May gusto na akong gawin ngayon. Yung gusto mong gawin? Akala mo hindi ko alam? Ayaw mong umalis dahil lang sa babaeng yon. Di ba? Pupunta ako bukas sa school, kakausapin ko siya. Huwag mong gawin yan! Kapag pumasok ka sa school, kalimutan mong may anak ka lalaki. Patuto ang respeto, ha? Jingshu, kain ka na ng prutas ah. Bilisan mo. Tikman mo na to. Habang sariwa pa. Tingnan mo sarili mo, ang gulo-gulo mo. Hindi mo malang tinitiklop yung mga damit mo. Hayaan mo na si mama mo. Anong hinahanap mo dyan? Wala naman. Jingshu, nakita mo ba yung titulo ng lupa natin? Bakit may nahanap yun?
Napag-isipan ko na. Bala ko nang ibenta ang bahay na to. Isasama na kita pabalik ng Shanghai, sabay na tayo titira. Bakit mo naman ibebenta yung bahay? Sinabi ko bang gusto kong tumira sa'yo? Bahay mo yun, hindi sa akin. Jingshu, makinig ka kay mama. Kung susunod ka sa akin, magiging maayos ka. Hindi ba masarap tumira kasama ni mama? Hindi na kailangan. Itong bahay na to, dito lang ako. Nandito lahat ng alaala ko kasama si Papa at Lola. Ito ang tahanan ko. Gusto mong ibenta ko to para lang sumama sa'yo? Asa ka. Itong bahay na to, ang titulo ay nakapangalan sa akin at sa papa mo. May karapatan ako magdesisyon. Ganun, karapatan mo? Kaya ngayon inaari mo akong karapatan mo? Iniisip mo lang sarili mo. Naalala mo ba ako? Kailan mo ako naisip? Kaya pala bigla kang bumalik dito. Dahil lang pala sa bahay na to. Jinshu, pakinggan mo muna ako. Umalis ka. Please lang, umalis ka na. Ayoko makita ka pa. Huwag ka nang babalik. Huwag mo naguluhin ang buhay ko. Umalis ka na. Jingshu. Jingshu, pakinggan mo muna ako. Hindi ko naman habol ang bahay na to. Gusto ko lang talagang makasama ka. Kapag naibenta ang bahay, pwede ka rin sumama sa aking pabalik. Mabuting tao ang tiyuhin mo. Hindi ka niya pababayaan ngayon. Kasi nagka-problema lang sa negosyo. Kailangan na ng konting pera. Hindi ba mas maganda kung parehong maayos ng lahat? Anong kinalaman ko sa kanya? Kung gipit siya sa pera, bakit akong kailangan magbayad? Hindi ako kailanman titira sa inyo. Kalimutan mo niyan. Hanggang ngayon nire-respeto ko pa rin ang opinion mo. Gusto mo ng mga gamit na to? Ililipat nating lahat, okay? Wala na talaga akong ibang magawa. Alam mo naman, siya ang sumasagot sa pang-araw-araw mong gastusin. Kapag nalugi ang pabrika niya, pati ang kapatid mo, madadamay kaming lahat. Hindi ako hihingi kahit 5 sa kanya. Okay na ba kayong lahat? Wala akong pakialam. Umalis ka na. Ngayon na! Ayaw mo umalis? Sige, ako na lang aalis. Nisho! Hatid na kita pa uwi. Ayoko pa umuwi. Sasamahan na lang muna kita. Bakit ka nandito? Nag-away kami ni Papa eh. Gusto ko lang sanang may makausap. Hindi ko in-expect na pareho tayong walang mauwian. So ngayon, anong plano? Gets ko na. Halika. Paano mo nilaman tong secret door? Na-discover ko to nung inayos namin ng art festival. Dito na lang muna tayo matulog ngayong gabi. Sige. Linisin muna natin to. Ano palang nangyari sa pamilya mo? Hindi ko na sana inasahan ng mga bagay na imposible. Wala na rin akong inaasahan. Binuhusan na naman ako ng realidad na malamig na tubig. Ngayon parang ang lukot-lukot sa loob ko. Nagbabahala rin ako dati na baka hindi mo matanggap ang mama mo. Pero hindi ba naging okay naman kayo?
Nitong mga araw, sobrang bait niya sa akin. Nakakapanibago tuloy. Akala ko bumalik na siya talaga sa akin. Yun pala, may kailangan lang pala siya. Sa huli, para rin pala sa lalaki niya. Yung bahay na yun, parang gusto ko nang isuka. Siguro ganyan talaga ang matatanda. Akala nila tama sila palagi, kaya sinusunod natin sila. Ganun din si Papa. Hindi niya alam kung ano talagang gusto ko. Siguro, pag nakapasok na tayo sa college, matutupad na rin ng mga pangarap natin. Mabubuhay tayo ayon sa gusto natin. Yung pangarap natin? Yung buhay na gusto natin? Pangarap na buhay. Para sa ideal na buhay. Isang buhay na pinapangarap? Dito na lang ha. Kausapin mo na maayos si Mama pag uwi mo. Naintindihan mo? Ano man ang piliin mo, suportado kita. Sige. Anong ginagawa niyo? Junior, bumalik ka na. Saan ka ba galing kagabi? Bakit di mo sinasagot si Mama? Sino sila? Ikaw bang tumawag sa kanila? Nandito sila para ipa-uppers ang halaga ng bahay. Pipirmahan ko ang kontrata. Bahay to ni Papa! Hindi ko hayaan pakialaman niyo to! Lumabas kayo! Bata ka pa. Napakawalang galang mo. Bahay to ng mama mo. Inutusan lang din kami mula sa legit appraisal agency. Kaya, pakikalmahan lang. Huwag mong guluhin ang trabaho namin. Jisho. Ayos ka na ba? Magkano ang appraisal ng bahay? 1 million. Tita, sabi ni Jinso sa akin na may problema kayo sa negosyo po ninyo. Kulang ba kayo ng 1 million? Iho, bakit mo tinatanong yan? Chuyuning, Jingshu, maniwala ka sa akin. Tita, ayaw talagang mawala ni Jingshu ang bahay na to. Ayaw rin niyang umalis dito. Bigyan niyo lang po ako ng ilang araw. Aasikasuhin ko po ang pera. Ako si Chu Yuning. Baka narinig niyo na ang Chu Group. Kumpanya yun ng papa ko. Sabi ko nga kung kayang ayusin, aayusin ko. Ang Chu Group? Parent company namin. teka. Bakit mo kami tinutulungan? Tita, huwag niyo na pong isipin yun. Basta po magtiwala lang kayo. Pasensya na po. Mauna na po muna kayo. Salamat po. Sige. Jingshu, Tita, pwede po bang bigyan niyo kami ng kaunting panahon ni Jisoo? Hindi po magandang pakiramdam niya. Siguro po, hintayin niyo lang po update ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaang mawala ang mga mahalaga sa'yo. Hinding-hindi kita iiwan, ha? Pangako yan. hindi kita iiwan. Salamat.
Sabay tayo. Pa, pairam ng 1 million. Ano? 1 million agad ang hihingin mo? Para saan naman? Wala lang din naman yun para sa'yo, hindi ba? Babawiin ko din yan pag kumita na ako. Huwag ka nga nagyayabang sa akin, ha? Paano mo babawiin? Kailan mo ibabalik? Ewa, wala nga halaga sa akin ang halagang yan. Pero kahit anak kita, hindi ibig sabihin bibigyan kita basta-basta. Kailangan ko pa rin malaman. Kung para saan mo gagamitin ang perang yon. Anong plano mo? Gusto kong iligtas yung lumang bahay ng kaklase ko. Siya ba yung si Su Jingshu, tama ba? Paano mo nalaman? Sinabi ba yun ng mga staff mo sa'yo? Anak, napakabata mo pa. Hindi lang to basta-basta 1 million lang. May problema ang stepfather ng babae sa negosyo niya. Kailangan nila ng puhunan. Tapos ikaw, gusto mong iligtas ang bahay nila. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi pati sa negosyo ng stepfather niya. Dapat mong ayusin yon. Kung hindi mo ayusin ang ugat ng problema, magkakaroon pa rin sila ng problema sa pera. Ibebenta pa rin nila yung bahay. Guess mo ba yon? Guess ko po. Pa, paano mo ako matutulungan? Asan yung pera? Hindi ko yun ibibigay na libre. Hindi ko hahayaan na tulungan mo sila. Negosyante ako. Hindi ako pumapayag sa talo. Pwede ko mag-invest para sa pabrika nila, kumuha ng shares. Tutulungan ko silang masolusyonan ng problema sa pondo. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Susundin mo ang plano ko. Mag-aaral ka sa Amerika. Umalis ka pagkatapos ang entrance exam. Sinasabi ko na nga ba lang kung sasabihin mo yan eh. O sige. Papayag ako. Ayos. Mag-aaral ka nga sa abroad pero hindi ka pwedeng umuwi dito kahit minsan lang. Hindi ko kaya yun. Pa, kaya ko mag-aaral abroad. Pero pwede ba? Habang nag-aaral ako, huwag naman sanang pigilang umuwi kahit minsan lang. Hindi mo na pwedeng kontrahin pa kung anong nasa kondisyon ko. Nasa iyo kung papayag ka o hindi. Pagkatapos ng ilang taon ng pag-aaral, graduate ka na. By that time, mas magiging mature ka na. Anong klaseng buhay ang pipiliin mo sa future? Sino man ang piliin mong makasama? Hindi na ako makikialam. Habang buhay mo na yon, ikaw na ang magdedesisyon. Pa, matanda na ako ngayon. Bakit tayo mo pa rin paniwalaan ako, ha? Ang akala mo lang matured ka na. Pero sa totoo lang, kapag may problema, wala ka pa rin magawa. Yung babae na yan, pansamantalang bugso ng damdamin mo lang yan. Dumaan na rin ako sa ganyan. Kapag nalagpasan mo na yan, maiintindihan mong lahat ng sinabi ko. Para sa'yo lahat yon. Sundin mo lang ang plano ko, pakiusap. Wala kang pagsisisihan sa buhay. Yung desisyon ko ngayon, hindi ko naman pinagsisihan eh. Please lang, huwag mo namang kontrolin ng buhay ko. Ito na yung mga kondisyon ko. Nakikiusap ka pa sa akin, final na nga yun. Paano mo gustong pumili? Desisyon mo yan. Bakit kailangan mo pa akong pilitin? Sabi ko na kang hindi ko kaya eh! Nini! May isa pa ako sasabihin sa'yo. Sa totoo lang, ang mama mo, matagal nang nasa Amerika. Nangako ako sa kanya noon na ibabalik kita sa kanya pagkatapos mo mag-high school. Kaya simula pa lang, yun na talagang inaasahan ko. Kaya gusto kong pumunta ka sa Amerika.
Uy, nagpapabasa ka dito eh! Tayo na! Tayo na, dali! Naririnig ko magdamag ka raw kay Jingshu. Hindi yun ang iniisip mo. Walang nangyari nun. Ah, okay. Basta ako naniniwala ako sa'yo. Eh, bakit para kang tanga dyan? Alam mo ba, may problema ang pamilya ni Su Jingshu. Ako lang ang pwedeng tumulong sa kanya. May kondisyon si Papa sa akin. Anong kondisyon naman? Papaaralin ka niya sa Amerika? Eh ngayon, bumalik ka na lang pag okay ka na. 8 taon ako nandoon. 8 taon. Lahat ng koneksyon dito sa bansa, puputulin lahat. Bawal na umuwi. Total cut off. Kasama ako dun? Siyempre naman. Hindi mo pwedeng tanggapin yun. Hindi ka pwedeng luwag. Ano bang magagawa ko? Kung wala na yung lumang bahay ni Su Jingsu, saan siya titira? Papalapit na ang entrance exam. Paano kung bumagsak si Su Jingsu sa exam? Anong gagawin niya? Araw-araw, para akong tinutusok araw-araw. Wala na. Wala na talaga. Nangako ako sa kanya. Nangako ako. Sumo yan. Sabihin mo, anong dapat kong gawin? Mo yan. Tulungan mo akong itago tong sikreto. Bakit wala pa si Zong ngayon? Ay naku, huwag mo na siyang banggitin. High school pa lang siya. Dapat pag-aaral ang pinagtutuunan niya ng pansin. Ikaw nga nang seryoso ka mag-aral. Eh siya araw-araw. Puro pag-ibig lang iniisip niya. Normal lang yan sa kabataan, walang muwang. Ganun talaga. Ay, hayaan mo na. Ikaw pa rin ang pinakamagaling. Hindi mo naman ako kasama noon pero nag-aral ka pa rin ng mabuti. At saka, wala namang masyadong tulong si Mama. Ako pa yung naging pabigat sa'yo. Ay, pero kahit na ganun, alam mo, malaki ang pasasalamat ko sa klase mong lalaki. Buti na lang tinulungan niya ako. Tapos na yun. Huwag na nating angkatin. Mas mabuti pag-usapan si Aso. Madalas. Pinagmamalaki ka niya bilang ate. Pag ba siyang kadranin masyado, teenager na yan, may sarili na siyang isip. Hahanapan ko ng oras para makausap siya. Ayos yan. Tara na, mag-hain na tayo ng pagkain. Turuin mo rin siya ng ganito ha. Ha? Kapag kabataan, sino ba namang hindi magmamahal ng todo? Yung ganung pakiramdam, di mo talaga makakalimutan. Kasi, yun ang pinakapurot, pinakamagandang klaseng pag-ibig. Salamat sa pagligtas sa lumang bahay ah. Tsaka sa pagprotekta ng bahay namin. Wala yun. Pinotektahan ko lang yung tao mahalaga sa akin. Bakit mo ko tinititigan? Huwag ka mag-alala. Gusto lang kitang matitigan. Kasi, takot ako hindi ka makita. Alam mo, dapat magbasa ka pa ng maraming libro. Ang paborito kong libro, ikaw lang, Su Jingsu. Nakakainis ka, inaasar mo na naman ako.
Sige na. Hanggang dito na lang hatid. Kita tayo sa graduation ceremony ha. May bibigay ako sa'yo. Ano yun? Anong nakasulat sa likod nito? 10 taon nang ginugulo ko. Para sa piece na to. Ano ibig sabihin nito? Kinopya ko lang sa isang libro. Tutulungan ka niyang umangat. Sige. Huwag kang gagalaw. Okay na ako. Oo, pumasok ka na. Aalis na ako. Ah, Good luck sa exam mo ah. kaya natin yan. Happy Graduation Day! Woo! Yeah! Congratulations ha! Shushu! Teka, tahimik muna guys. Makinig muna. Bababa tayo para sa graduation photos. O basta, sundan niyo lang ako ah. Okay po! Tara! Si Chu Yuning, nakita mo ba siya? Wala eh. Hindi pa siya nagpapakita ngayon. Shashu, ba't nandyan ka pa? Si Chu Yuning, ewan ko kung saan nagpunta eh. Hindi siya makita. Enjoy muna tayo. Hindi pwede yan, nag-message pa ako sa kanya kagabi eh. Late ka na kasi. Baka papunta pa lang siya. Hayaan na muna natin. Picture muna tayo for memories. 1, 2, 3. Patingin na. Nagpe-picture kayo? Oo, Sama ako. wait muna. Ay, alam mo ba kung nasan si Chu Yuning? Alam ni Sumo yan. Uy bro, kalma ka lang. Wala naman siya. Wala kang puso. Hindi ba siya dumating? Wala akong alam eh. Tingnan mo ako sa mata. Ulitin mo nga. Wala talaga akong alam. Uy, Aray! Sakit naman eh. Kahit kurutin mo ako, wala pa rin. Xiao Shushu. Alam ko nagsisinungaling siya. Kita ko sa mata niya. May alam talaga siya eh. Magsalita ka na. Muyuan. May nangyari ba kay Chu Yuning? Sabihin mo na lang please. Kasi... Nag-aaral siya abroad.
Hindi siya babalik. Hindi pwede. Nangako siya sa akin na sabay kami pupunta sa Shanghai. Magsisimula ng college. Sumo yan. Huwag mo ang takutin si Sushu. Sabihin mo kung ano nangyari. Hindi ako nagbibiro. Kanina lang, natapos na siya sa lahat ng papeles para sa abroad. Sabi niya, huwag ko raw sabihin sa'yo eh. Sabi niya, mas magandang hindi na lang siya magpaalam. Pupuntahan ko siya sa bahay nila. Kailangan ko malaman. Huli na! May flight na siya ngayon! So yun, hintayin mo ako. Magpaalam ka lang sa akin. Kahit sabihin mo lang na hintayin kita. Pakiusap, hintayin mo ako. Huwag kang umalis. Chuyuni, bakit ka umalis? Hindi man lang nagpaalam. Bakit hindi mo ako hinintay? Kahit gusto mong umalis, bakit hindi mo ba lang ako hinanap sa huling sandali? Oh, bakit napatawag ka ma? Umuwi ka para kumain mamaya ha? Hindi ako uuwi eh. Kailangan ko mag-overtime ngayon. Baka gabihin ako. Doon muna ako sa bahay ko. Di ba nagkasundo na tayong pumunta ka? Bakit araw-araw busy ka? Sabi ko na nga ba nasa labas ka eh. Anong masarap na kain mo dyan ha? Buwasan mo na ang take-out. Yan naman sinasabi niyo eh. Sige na. Next week pupunta ako. Sige na, ibababa ko na to. Oy, teka lang. May isa pa ako importante sasabihin. Yung huli, di ba sabi mo kay mama hanapan ka ng date? Pwede ka na daw i-blind date. Aba ako pa, ang nag-ayos nun para sa'yo. Ngayon Sabado. Kahit anong mangyari pumunta ka ha. Ay, ma, ilang beses mo na akong sinetap eh. May pinuntahan ba akong kahit isa? Mas determinado ka pa sa akin ah. Hayaan mo na kasi buhay ko to. Iba to ngayon. Ang ganda ng background ng lalaking to. Siguradong pagsisisihan mo pag di ka pumunta. Sure ako maghihinayang ka. Pagsisisihan ko kung pupunta ako. Makinig ka muna kay mama. Yung guy. Halos ka-age mo lang. Classmate mo dati. Noong high school. Galing din siya sa Chingzhou? Oo, yun nga. Tapos kaarating lang niya from abroad. Maganda rin ang kalagayan ng pamilya. Matangkad. Tsaka gwapo. Narinig ko pa nga. Campus heartthrob daw siya. Eh anong pangalan niya? Kilala mo yan. Pero kahit anong sabihin mo, hindi ko sasabihin. Kung gusto mong malaman, pumunta ka na lang sa date niya sa Sabado. Isisend ko sa iyo yung address. Paano na nga yun? Paano gawin to? Ang hirap naman. Balik ka muna, tapos i-long press mo. Lalabas yung forward option after 2 seconds. Tapos hanapin mo lang yung profile ko. I-forward mo sa akin. Ah? Oo nga. Nareceive ka na. Natanggap mo na. Alis ka na? Ha? Ma, nililoko mo ba ako? Akala mo ba wala akong alam? Sige na, bye na. Magluluto na ako. Mag-iingat ka dyan. Sige. Bye-bye.
Bye, Ma. Hello, ako nga. Si Jinshu? Ikaw pala. Oo nga. Upo ka. Ang tagal natin di nagkita. Dapat ngayon tawagin kitang Great Writer Sue. Hoy, tumigil ka nga. Matagal na talaga tayong di nagkita, no? Di ko in-expect na ikaw to. Hindi mo ba inaasahan? Wala naman. Nagulat lang ako. Ang tagal nating di nagkita. Tapos ngayon, dito pa tayo magkikita sa setup. Baka nga fate to ng tadhana natin eh. Ikaw ang una kong kabatchmate na nakita pagbalik ko ng China. At ikaw rin ang una kong blind date. Kamusta ka na pala sa nakaraang taon? Ang galing mo na ngayon ah. Bakit single ka pa rin? Wala ka ba nagustuhan habang nasa abroad? Mas gusto ko pa rin ang Chinese girl. At saka matagal na rin ako nasa abroad. Matagal na akong planong umuwi. Kaya napagpasyahan kong dito magnegosyo. Totoo. Mas marami talagang oportunidad dito sa China. Nga pala, anong business mo? Nagtayo ako ng cultural company. May kinalaman din sa'yo to. Ako yung mainly in charge sa mga foreign novel IPs. Pero syempre may collabs din kami with local authors. Mga local writers. Ikaw pa rin, gaya ng dati. Balik ka pa rin sa mga libro. Ikaw rin naman. Di ba, naubot mo na rin naman kung anong pangarap mo. Congrats pala. Pero nung sumali ka pa lang sa contest noon, alam mo ba, naniwala na akong kakayanin mo. Grabe, sobrang thankful ako sa iyo noon. Kasi yung guidance mo sobrang nakatulong sa akin. Walang anuman. Para kang unpolished gem. Konting hasa lang, magiging tunay na alahas ka na. Su Jingshu. Pakakasalan mo ba ako? Ikot-ikot lang ang tadhana. Pero hindi ko naasahan dito tayo makikita. Naniniwala ka ba sa ganito? Na tayong lahat ay parang kaluluwang kalahati lang na naghahanap ng kabiyak natin. Sa tingin ko, ikaw lang yung kabiyak ng kaluluwa ko. Ang bilis ng panahon. Parang isang iglap lang nandito na ako sa edad na to. Panahon na para bumuo ng pamilya. Ang galing mo, pero bakit single ka pa rin? May hindi ka ba nakakalimutan sa nakaraan? Oo, baka naman. Swerte ko lang talaga. Sa totoo lang, matagal na rin. Marami nang nagbago sa mga tao. Pero ako, ganun pa rin sa'yo eh. Yung paghanga ko sa'yo, hindi nagbago. Magaling ka rin naman. Pero di naman ako galing kagaya ng sinasabi mo. Pag-isipan mo ako. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Sige. Hintayin kita. Hoy, Xiao. Bakit? Nag-blind date ka talaga? Hulaan mo kung sinong nakita ko. Alam na namin. Oo, gets ko na. Hindi ko maalala eh. Si Anne Sheming. Si Anne Sheming talaga? Idol ko yan ng high school eh. Ha? Anong idol? Sino siya? Parang narinig ko sa sumo yan ah. Kaya ba... hindi, okay lang. Hindi. Jingshu! Nagbalik ka na kami! Mamamatay ka pag nagsalita ka. Congrats. Huwag mo na ako intindihin. Ikaw muna pag-usapan natin.
Hindi mo ba dapat patagilin pa? Bagay na bagay kayo ni Ann Sheming. Wala nang mas bagay sa'yo kundi siya. Tama na paghihintay. Hindi siya worth it. Pag-iisipan ko na. Gusto ko nang tuluyang magpaalam sa nakaraan. Ayun naman pala eh. Basta wag mo nang palampasin ang pagkakataong to. Narinig mo ba? Sampung taon na agad ang lumipas. Ikaw ngayon, nakalimot ka na sa akin. Kahit ano pa man, basta masaya ka, masaya na rin ako para sa'yo. Hello? Chiganing, wag ka na magtagal. Tumakbo si Sujin Su kasama ng iba. Tama lang pagdadalawang isip. Alam mo namang may feelings pa rin siya sa'yo eh. Hindi ka niya kinalimutan. Eh kung tunay kang lalaki, habulin mo siya. Chuyunin, nung umalis ka, naiwan ka pa rin dito sa puso ko. 10 taon na nakalipas. Panahon na para tuluyan kitang bitawan. Paalam na, Chuyunin. Paalam sa ating kabataan. Wow! Ikaw ang nag-drawing nito? Siyempre naman. Chuyunin, panahon na talagang magsimula muli. Mahilig ka pa rin ba sa candy? Oo, gusto ko pa rin. Ako rin. Nung high school ako, advisor ko naturo sa akin na hindi ko pa talaga nasusubukan makita ang mundo. Hintayin kong pumasok sa college, pumunta sa malaking syudad. Doon mo makikita na madaming magagandang babae na naghihintay sa'yo. Ngayon, nakapasok na ako sa college. Nakita ko na rin madaming klase ng tao. Pero di ko pa rin makakalimutan yung matigas ang ulong naka-high school uniform noon. Siya ang kabataan ko. Siya rin ang gusto kong makasama habang buhay.